Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Dito na po tayo sa pangalawang yugto po ng ating pananambahan. Tinatawagan ko po si Kuya Joseph para po sa ating panalangin po. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo po ay umawit. Awitin po natin ang awit prosesyonal, himno bilang siyam. Ang Diyos ay purihin at dakilain. Ang Diyos ay purihin at dakilain, pag-ibig sa atin di nagmamaliw. Tayo'y tinubos dahil sa pagiliw, upang ang walhati ay ating kamtin. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin, 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 ng buong pagiliw. Ang Diyos ay lapitan at luwalhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Dahil sa dugong nagos sa Kalbaryo, patawad ng Diyos na kamtan ng tao. Huwag nang magpaliban, lapit kay Kristo,
Diyos ay lapitan at luwalhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tunay na biyaya'y ating natanggap, kay Kristo na ating tagapagligtas, lalong pagpapala ang namamalas sa langit na ating pinapangarap. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin, 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 ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at luwalhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito, sa magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na minsan pa ay muling makarating kami sa dakong ito upang ang iyong mga salita ay patuloy na aming pagbulay-bulayan. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa amin, magsalita ka sa amin sa pamamagitan ng anak mo na siyang maghahayag ng iyong mga salita sa gabing ito. At kami po na makikinig, patuloy niyo po na ibukas ang aming mga puso, ang aming mga isip upang patuloy po na kami ay lumago sa pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Muli po ay isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pagsamba sa gabing ito, ay bahagi po nito ay ang pagbabahagi po ng mga patotoo. Kung sino po ang may nais po na ibahagi, magpatotoo sa gabing ito ay inaniyahan po dito po sa dakong unahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung mangunguna sa gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Marami po kasi siyang blessing na binigay sa akin. Alam niyo po yung nakakaramdam po ako ng guilty kasi marami po akong pagkukulang sa Panginoon. Pero siya po, kailanman hindi po siya nagkulang sa buhay namin. Kaya po sobra po yung pasasalamat ko. Sobra po yung pasasalamat ko po sa Panginoon. Marami po siyang ginagawa, hindi lang po blessing sa pag-iingat. Nga po sabi ko, sa kalakasan lang po na binibigay niya sa akin sa araw-araw, malaking blessing na po yun. Kuminsan po, gusto ko pong masalamat dito sa harap kaso. Parang naano po ako kasi nga iyakin po ako. Sobrang mababaw po yung luha ko. Minsan po talaga pinipigilan ko po kasi maawa po kayo sa akin. Sobrang po. Pero yun nga, ngayon nga po, talaga pong nagpapasalamat po ako sa Panginoon.
Sa bawat mga gagawin ko po kasi nakakala ko po hindi ko po kaya, pero pagka sa kanya ko po hiningi, talaga pong wala pong imposible. Salamat kay Melissa kasi bagamat po inuubos siya, hindi po niya ako tinanggihan. Maraming salamat po. Ayan, sinundan ko na si Jenny. Hindi. 2 linggo akong wala eh. Pero sa 2 linggo na yon, nabe-bless ako talaga. Unang-una, may friend kasi ako na naaksidente. Ngayon, di sa akin, parang nagsabi sa akin. Sabi ko sa kanya, ihingi mo ng tulong yan kay Lord. Yun, parang nakapag-share ako sa kanya. Ihingi mo ng tulong yan kay Lord. Tsak yan, hindi ka niyan hihindian sa oras na talagang yung kakapit ka sa kanya. So ngayon, na-aksidente siya. Yung ulo, nabagok yung ulo niya. Ngayon, pinagpipray namin, every day, tuwing umaga, nagsisend ako sa kanya ng prayer. Sabi ko, let's pray ka ako, ganyan. Di ngayon, pinagpray namin yung sana yung sa CT scan niya, walang damage. Nung last week yun, last week pa, yun. Nangyari yun. Tapos sabi ko sa kanya, ihingi mo lang itong tulong yan kay Lord, sabi ko kako, ipagpipray natin. Ngayon, ang lumabas sa CT scan, wala naman nangyari sa kanya. Kahit bagamat na yung sa kanya, nagsuka kasi siya, nagsuka tapos ang sakit-sakit ng ulo niya. Talagang nabagok siya, nabundol sila ng kolong-kolong. Ngayon yung nakabundol sa kanila, pala yun, ang may-ari ng kolong-kolong, pastor sa Pande. Ayun, sinagot naman nung nakabundol sa kanila yung gastusin nila. Sabi ko, di ba, hingin nyo lang ng tulong kay Lord, itibibigay sa inyo. Tapos sa CT scan, ayun, wala namang nangyari, wala namang damage. Kahit bagamat nagsusuka siya nung panahon na, kasi in-x-ray siya, wala namang fracture. Tapos inuwi. Pagdating sa bahay, nakaramdam siya ng sobrang hilo, tapos sobrang sakit ng ulo, tapos nagsusuka. Ngayon, ako na mismo na tumawag ng emergency para dalhin sa ospital. Ayun, sa awa ng Diyos, tsaka sa pag-share ko sa kanya ng mga gospel, yung sa Bible verse, sabi ko sa kanya, lahat ipagkatiwala nyo. Parang na-bless ako. Hindi lang sa kanila, na-bless din ako sa sarili ko kasi nakapag-share ako ng mga natututunan dito sa church natin. Tapos sabi ko sa kanya, tapos dun sa kasama niya na kasama nung nabundol, sabi ko sa kanya, yung mga tao na nag-aano sa inyo, wag niyong pairalin yung galit niyo. Kasi minsan, di ba, emotional tayo eh. Parang nagagalit tayo dun sa taong nakaano sa atin, na nakabundol sa atin or nakagawa ng masama sa atin. Sabi ko, ipagkatiwala niyo yan. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. So ngayon, ayun, sa awa ng Diyos, naka-recover siya, nakakapag-drive na ulit ng motor. Yun, sabi ko, ingat ka lang kasi hindi pa okay. Binigyan ka pa ng 10 days ng doktor para sa recovery mo. Ayun, tapos, netong week na to, financially talaga, napakahirap ng isang nanay or isang pamilya na namumroblema sa pera. Nagsimba ako ng Sunday. Ito na naman yung yung lagi kong, yung pera ko,
ano lang hindi siya sapat, pero yung kaloob ko talaga kay Lord, yun yung para sa Kanya. Kahit wala na akong matira, totoo yun, sabi ko, yung pera ko 500 pesos, pagkakasyahin ko siya ng hanggang cut off ng 15 kasi 15 tsaka 30 yung sahod ko. Yun na lang talaga, promise. Yun na lang talaga yung pera ko. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala dito. Alam ko naman na ibibigay mo sa amin yung pangangailangan namin. Tapos, nabalita, di ba? Nabalita yung ayuda na 2K, 4 piece ako. Di ngayon, dumating yung ayuda namin na 2,000 kahapon. So ngayon, ayun, makakaraos ako hanggang sa cut-off. Kaya thank you, Lord, di ba? Parang binless niya talaga ako na bagamat kulang yung pera, pero pagka pinagkatiwala mo ko talaga kay Lord, totoo talaga, ibibigay niya sa inyo yung pangangailangan mo, ipag-pray mo lang yun ng mataimtim at galing talaga sa puso. At ngayon naman, may mga problema dun sa kennel house namin. Yung mga aso, may mga ubo tsaka sipon, pati ako kasali na damay. Pero yon, pinagpipray ko sana maka-recover sila kasi may buhay yun eh. Tsaka alam ko naman na tutulungan na kami ni Lord para maka-recover yung mga alaga ko. Lahat sila may sakit. Kaya napaka-busy ko ngayong linggo na to. Nung yung orientation nila Jen, hindi ko nasamahan. Kasi, Jen, babalita ko na sa inyo, 4 piece na po si Jen. Ayun, yun yung blessings, napakalaking blessings sa kanya. At matutulungan na siya financially. Ayun, yun lang naman, lahat talaga ipagkakatiwala dapat natin kay Lord. Ano man yung nangyayari sa buhay natin. At nabe-bless ako araw-araw. Yung anak ko pala na sumali nung Sunday sa kabataan dun sa gawain. Kaya natutuwa ako, sabi ko, chinat ko kasi nandun siya sa tita niya natulog nung gabi. Sabi ko, sama ka sa gawain ng kabataan. Sabi niya, kailan yan, ma? Sabi ko, mamaya. Tapos sabi niya, sige. Umuo naman siya agad, wala siyang sabi-sabi na sige. Sige. Sabi niya, sige, sama mo si JM, yung pamangkin ko. Sama mo lahat yung nandyan. Sabi niya, sige ma. Ayun, parang na-bless ako sa kanya, sabi ko sa kanya, magsimba na tayo sa Sunday kasi lagot ka kay Ate Elisa. Sabi ko, gano'n, sinali ka na sa GC. Ayun, kaya parang masaya ako at thank you kay Lord sa mga blessings niya sa amin. Hindi talaga siya nagpapabaya sa ating lahat. At naniniwala ako talaga na ano man yung hilingin natin, ipag-pray lang natin yon at ibibigay yun sa atin. Thank you po sa ating lahat. Sorry na, Pastor, naka-short ako. Naalala ko yung sinabi ni Pastor sa mga naka-shorts sa service. Ayan. Yung sa unang dalawa, pagpapala. Yung sa akin kasi pagpapalo. Na, weeks na ang dumadaan. Lagi kong sinasabi kay Grace na gusto kong umalis mag-isa. Gusto kong mag-drive, na ako lang mag-isa, tumambay sa kung saan. Sabi nga sa kanya, yung sinasabi ko, parang tumulala sa kung saan man. Kasi, sana walang magalit sa akin dito kasi kasama din dahil sa work ko po kasi, 2 company yung hawak ko. Ako lahat yung humahawak ng mga tao. Tapos, syempre sa bahay din, di ba? Kaming 3. Tapos, ang mga pag sa church din kasi, na, parang naghahanap ako ng pahinga, na ako lang mag-isa. Yun yung hinahanap ko nitong nakaraan. Tapos, hindi ko alam kung bakit. Weekly ako nagpaplano. Weekly rin hindi natutuloy. Nung mga
lagi kami nagkakalakad. Tapos noong nakaset na lahat, at Sunday ulit yon, bumagyo. So, di ba nagkabagyo po noon, hindi natuloy. Tapos sabi ko, sa Sunday. Tapos nung Sunday na bumagyo, na-assign naman ako na yung sa Matongaw. Sabi ko, parang linggo-linggo na lang, hindi natutuloy. Tapos, ayun nga, kaya yun yung, siguro na rin ako dun sa sinasabi rin sa akin ni Grace lagi na, parang yun nga, binibigay daw yun sa, yung mga responsibility sa akin. Tapos, parang iba daw din ako kapag nandito kaysa sa pag nasa bahay. Kasi gano'n nga, parang napapagod kasi talaga ako pag iba yung attitude ko pag nasa bahay. Kaysa sa kasi syempre pag nagturo ka, alam nga namang pagod yung itsura mo. Parang paano yung tuturuan mo? Or kahit sa trabaho, para pakikinggan ba nila ako kapag hindi firm yung sasabihin ko? Parang kailangan lagi akong okay sa mata ng lahat. Pero kapag lagi kasi ako nag-iisa kasi syempre pag gabi tulog na sila. Wala na ako kasama. Tapos sa pag naman kapag sa hapon lang ako gising, ilang oras lang din yung sandali at mag-aayos na ako. Tapos ulit. Siguro kanina nung pagising ko kanina umaga hindi pala umaga, hapon. Umaga ko, hapon natin. Ngayon, Wednesday kasi yung araw na pinag-aaralan ko yung sa ituturo pag Sunday, yung sa Sunday school. Tapos kasama doon yung sa stewardship nga. Isa doon yung sa stewardship is yung mga responsibility din. Tsaka yung mga talent na is baka nga kasi doon dito niya ako nilagay na yung sa leadership. Pagod na ako pero kailangan hindi ka mapagod. Kasi sabi nga, nahawa ko Jenny, no ba? Hindi mo na ako iyakin. Hindi. Ang sabi nga kasi, di ba? Ang sabi, hindi ka daw bibigyan ni Lord ng bagay na hindi mo kaya. Pero, parang naisip ko kasi, hindi ko na kaya kaya niya siguro binibigay kasi hindi ko kaya. Para hindi sa akin, kasi kung kaya ko, ay kaya ko pala. Parang sa akin lahat ng glory. Pero kasi hindi ko na kaya. Pag di ko na kaya, wala naman ako ibang lalapitan. So kapag hindi ko na kinakaya, sa kanya ko na lang binibigay na para yung glory sa kanya. Siguro hindi ko kailangan mag-isa. Para hindi ko na siguro hahanapin yung na magpahinga ako na mag-isa kasi pwede naman ako magpahinga na may kasama. Na hindi ko na lang isipin yung ganong bagay. Kaya parang pagpapalo pero at the same time pagpapala din na nung pinag-aralan ko yung sa stewardship kasi kasama yung stewardship yung talent sa stewardship and yung gift na isang binigay niya sa akin is leadership. Kahit na anong iwas ang gawin ko. Kahit na anong iwas yung gawin ko, yun talaga yung binibigay niya. Kaya meron akong naaalala na sa isang activity na inatenan ko nung nag-aaral ako kanina. Ang sabi doon ang sabi nung nag-message noon sa ibang church, ang sabi po niya, suffer well. Suffer well daw. So, ayun nga, suffer well. Iniisip ko rin kung bakit that. Pero oo nga, kasi yung lahat ng pagpapagal na yun, hindi naman lang para sa atin. Para sa Panginoon. Kasi kapag pag iniisip ko rin ngayon, pag sumuko ako, paano yung mga hinahawakan ko? Either sa trabaho man yan o sa church o kahit sa pamilya. Sa amin, lalo na ngayon si Grace, sa trabaho. Pag ako sumuko, kakainin namin. Kapag sa work, ganun din. Kapag sumuko din ako, hindi rin nila alam yung gagawin nila kasi nasa akin yung action. Ganun din sa church. Pag akong napapasahan na magtuturo. So kapag so tamang-tama yung timing. Actually ngayon, may meeting din ako mamaya. Pero dahil doon sa
Dahil dun sa napag-aralan ko kanina, sabi ko, oo nga, no? Kasi sorry na, Pastor, kapag Monday kasi, umiiwas din. Hindi ako matend ng Monday kasi nga. Ayun din yung dahilan ko, napapagod ako. Napapagod ako kahit dun sa ibang mga ano. Pero, ayun, yun yung parang message sa akin ni God ngayon na napapagod ako. Pero hindi para sa akin yung mga pagpapagod na yun, kundi para din sa Kanya. So, ayun, pagpapalo, pero at the same time, pagpapala pa rin. Okay po, mukhang wala na po. Purihin po natin ang Panginoon sa mga patotoo na ating pong napakinggan. Sabi yun daw mga patotoo ay bahagi na rin yun ng mensahe. No? Kasi yung mga karanasan nila na kasama ang Panginoon ay isa yun sa mga nagbibigay din sa atin ng lakas para makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sige po, tayo po ay muling tumayo at pakinggan po natin ang pagbasa po ng banal na kasulatan. Sabi po doon sa mga awit, kabanatang 42, mga talatang 1 hanggang 2, ganito po ang ating mababasa. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Awitin po natin ang Gloria Patri. Makakaupo na po ang bawat isa. Ngayon po ay pakinggan po natin ang mensahe ng buhay ng ating pong predikador Robert Mendoza. Siya po ay magpapatuloy. Isang magandang gabi po ang bati ko sa bawat isa sa atin. Dahil nag-share yung ilan? Tatlo yata yung nag-share. Gusto ko lang din hong i-share yung mga experiences namin nitong nakaraang mga 3 araw. Linggo, Lunes, at Martes. Noon kasing linggo, maaga kaming umalis. Hindi na kami umattend ng Sunday school. At kami ho ay nagpunta sa Morong Bataan. Kasama ko ho yung aking mga kapatid. 8 ho kami lahat, bali 4 kaming pairs. 4 na pairs. 6 kami magkakapatid, hindi ho namin nakasama yung 2 dahil yung isa na kapatid ko ay may sakit ng dementia at yun namang isang kapatid ko ay nagka-problema sa kanyang anak. So kaming 4 na pair lang ang nagpunta doon. Pinlano ho namin yung gawain na yon kasi ang isang highlight ho kasi noon ay 60th birthday nung aking kapatid na yung naibabalita ko sa inyo noon na matagal sa Saudi. Almost 20 years yata yun sa Saudi Arabia. So parang pang 2 years pa lang niya dito sa Pilipinas na nag-stay, na nagpa-for good. So madalang din ho kasi kami magkita-kita. So nag 60 years old siya. So yun ho ang naisip naming pamamaraan.
kung paano niya isa-celebrate yung kanyang 60th years of age. Naging mainam din naman ho yung aming celebration na yon. Hindi lang ho yun lumabas na puro gala lang, kasi nabanggit ko nga kahapon na nagkaroon ho kami doon ng birthday program, kung tawagin ko, birthday program. Nagkaroon ho ng mga pagbati, nagkaroon ng, ano yung ginawa natin? Pagbati, nagkaroon ng mga wish. At saka nagbigay ho ako ng sabi ko, sagutin natin yung bagay na to. Ano ang bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon? Bawat babate, bago magwiwis, magsasabi ka ng bagay na ipinagpapasalamat sa Panginoon. At doon kasi ay pinuntos naming magkakapatid na binalikan namin yung mga panahon na kami bata, na nung kami nasa the United Methodist Church, na kami yung laging delegate nung church sa mga fellowship, maging sa loob ng church o maging sa mga labas ng church, ay kaming magkakapatid ang laging delegate. At kami din ang bumubuo ng choir doon sa Panday United Methodist Church nung mga teens kami noon hanggang sa mga kabataan. So, naalala naman ho nung kapatid ko at hinamon kasi namin siya na ngayong 60 years old na siya, kailangan ng maglaan ng maraming oras para muling magbalik loob sa Panginoon. At naunawaan ho naman niya yung aming ibig sabihin at nagsalita din siya na sabi niya ay gagawin niya yung mga bagay na aming pinaalala sa kanya. Meron din hong, noon kasing linggo na yon, dahil pupunta nga ho kami doon, chinek ko ho yung aking easy trip. Ang laman ho ng aking easy trip ay 385 pesos. Kulang. So, nag-load ho ako ng easy trip. Ang ilo-load ko is 1.5. Dahil ho sa aking pagmamadali at hindi ko rin maisip kung paano nangyari sa akin, ang pumasok kong load ay 15,000. So, ang naging balance ng aking easy trip is 15,385. Iniisip ko, aabutin ng 3 taon to bago ko maubos ng load na to, aabutin to ng mga 3 taon. So, medyo, siyempre mawawala ka sa mood at pero ganun pa man, sabi ko nga na pag-usapan namin mag-asawa, yun ang mga load na yun, nandun lang yun. Hindi siya mawawala. At balak ho namin na bukas ay pumunta sa customer service ng PNCC at makipag-usap doon para ma-refund yung aking easy trip na yon, na na-load ko na yon. So may dalawa na ho na pangyayari, no? Yung birthday at saka yung easy trip. Nito nga kami pauwi naman, nitong Martes na kami pauwi na, pagkalampas ng Morong Gate, madalas sa Batang, pauwi na kami pagkalampas ng Morong Gate, di ba merong parang outpost na doon? Malayo pa Morong Gate, medyo malayo pa, tapos may outpost. Ngayon, habang binabaybay ko yung kalsada, sumusunod ako sa isang Wigo. Sinasabi ko pa dun sa bayo ko, alam mo nga ako yung Wigo na yan, tatatlo, piston yan Mabagal kaya ako ganyang kabagal tumakbo. Medyo papaahon. Siyempre, manual ang dala ko, kailangan kong bumuelo. Sa madaling sabi, umovertake ho ako dun sa Wigo. Nang maka-overtake na ho ako, pinapara na ako ng mga SBMA patrol doon. Pinapara na ho ako. Ang sabi ho, ay nag-overspeed daw ho ako dahil 40 kilometers per hour lang daw ho ang takbo doon. Pagkatapos ho, lumusot pa kayo, umovertake pa kayo, nasa yellow lane kayo. Sabi ko, hindi ko naman kasi ako na alam na may speed limit dito. Wala ho namang nakalagay na mga karatulad dyan na may speed limit dito.
So sa amin hong pakikipag-usap, sa aming, kasi nung nakikipag-usap po kami, wala ho ba yung, walang inis. Kumbaga nakikipag-usap ho ng maganda, kasi taga San Jose kayo, di sabi namin, ganon, sa Bulacan, bakit kayo napunta dito, saan kayo nagpunta dyan, ganon. Sabi niya, pagkatapos nung ganon, may pinara na naman na isang pick-up. Ngayon, nakikiusap kami na baka uubra namang palampasin na yung nangyari sa akin kasi hindi ko naman alam na may speed limit doon at saka madalang kaming mapunta doon. Sabi niya, sandali lang hintayin muna nating makaalis yung pick-up na tinitikitan doon sa banda doon. Kasi baka mapasama sila, nakakamera daw kasi sila. Nagpunta doon yung pulis, actually hindi naman yata yung pulis, mga SBMA mga officials. So nagpunta sila doon, tinikitan yung isang Hilux, pagbalik, dala-dala yung panikit niya. Dala yung panikit niya. Then lumapit sa akin. Di sabi sa akin, pasensya ka Nika kasi nagtagal tayo kasi inintay ko munang makaalis yung isang pick up doon. At tapos kinuha yung lisensya ko doon sa panikit. Ito na lisensya mo. At sa susunod wag mo na lang gagawin yung mag-overspeed. Di maraming salamat to kako at akala ko tikitan na ako sinabi na sa amin kung saan daw tutubusin, doon sa may total, yung pagpasok na ng NLEX na yon, doon daw, ng SCTEX na yon, doon daw tutubusin. 500 daw ang tubos, ang sabi. Di pag-asa ko, titikitan na ako. Ganun pa man, ay hindi ho naman ako natikitan, nakuha sa pakiusap, sa magandang pakikipag-usap. So yun yung mga nangyari doon sa 3 araw na yon. May maganda, may pangit ding nangyari. Kayo na ho ang bahalang humusga kung bakit nangyari yung mga pangit. Okay. So sa gabihong ito, ang pamagat ho ng mensahe na aking i-deliver sa inyo ay disconnect to reconnect. Ang pamagato ng mensahe ay disconnect to reconnect. Para lang pag di kayo nakabayad ng Meralco bill, may disconnection notice. Tapos, pag naman nabayaran nyo na yung disconnection notice, para kayo ma-reconnect, magbabayad kayo babayaran nyo pa din para kayo magkaroon ng reconnection. Hindi, joke lang ho yun. Mga kapatid, nakakita na ho ba kayo ng usa? Diba yung usa, yung maraming sanga-sanga yung sungay. Okay. Ang bawat isa sa atin ay maaaring pamilyar o nakakita na ng usa, maaaring hindi dito sa lugar natin, maaaring sa picture o sa television. Ang usa daw ho, kapag mainit ang panahon, ay tuyong-tuyo. Uhaw na uhaw. Kapag daw mainit ang panahon at tuyo ang lahat ng mga ilog, makikita natin yung usa na hingal. Maaaring nakalabas ang dila at tumutulo ang kanyang pawis. At alam nyo kung ano ang ginagawa niya? Tumatakbo siya. Hindi siya hihinto. Hindi siya malilito. Hahanapin niya ang isang bagay lang na makapagliligtas sa buhay niya. At ano hong bagay ang maaaring hanapin niya? Ito ho ay yung tubig.
Dahil yon ang makapapawi ng kanyang uhaw, yung kung siya ay makakainom ng tubig. At saan ho ba nanggagaling yung tubig? Di ba ang tubig ay dumadaloy sa mga batisan at sa mga sapa. Hindi ho dito sa mag-asawang sapa kasi wala na ho akong alam na tubig na dumadaloy dito. Kasi alam ng usa na walang ibang makapapawi ng kanyang uhaw kundi tubig lamang. Hindi niya pinili ang pera kasi hindi niya pwedeng inumin ang pera. Hindi niya pinili ang trabaho dahil hindi rin niya pwedeng inumin ang trabaho. At hindi rin niya pwedeng inumin ang approval ng ibang tao. Tanging tubig lang ang kailangan niya para maibsan ang kanyang pagkauhaw. At mga kapatid, ganyan din tayo. Hindi lang physically, kundi spiritually, tayo dapat na may pagkauhaw sa ating Panginoon. Ang problema, we are disconnected. Sa mga nakalipas na taon, ang dami nating na-discover. Na-discover natin na pwede palang mag-work from home. Na-discover natin na pwede pala ang church online. Na-discover natin na pwede pala nating kausapin yung anak natin through chat. Kahit nasa isang bahay kayo, magkaiba lang kayo ng kwarto. Pero kasabay nun, may mga na-discover din tayo. Na-discover natin kung gaano kadaling ma-disconnect. Na-disconnect tayo sa Diyos. Ang ating prayer ay naging 10 seconds na lamang bago matulog. Ang ating pagbabasa ng Bible ay naging background na lang sa mga ingay na ating naririnig. Na-disconnect tayo sa pamilya. Magkakasama sa isang lamesa, pero magkakaiba ng mundo sa cellphone. Kasi lahat nung nakaupo doon sa mesa, kanya-kanyang dot-dot ng cellphone. Nung kami ni Alona ay lumuwas, nag-LRT kami, MRT. Sabi ko nga kay Alona, tinamukha ko yung mga nakasakay sa MRT na yan. Kung doon sa bago namin ay may, let's say, 50 na laman yung aming bagon, baka 40 nung tao na nandun, nagdududot ng cellphone. Baka 10 lang kami o 15 lang kami na hindi nagse-cellphone habang tumatakbo yung MRT. Magkakasama sa isang lamesa pero magkakaiba ng mundo. Ang tatay ay pagod, ang anak ay tahimik, at ang manugang piling hindi kasama. Na-disconnect tayo sa sarili natin. Pagod, pero hindi alam kung bakit napapagod. Busy, pero emptiness ang nararamdaman sa kanyang sarili. Parang usa sa disyerto. Hingal, nauuhaw, pagod na pagod. Pero ang tanong, saan ba tayo tatakbo sa mga ganong kalagayan natin? Minsan, sa buhay natin ay kailangan nating mag-disconnect para makapag-reconnect tayo. Disconnect sa madalas na paghawak at pag-scroll sa mga cellphone. Disconnect sa maingay na kapaligiran, sa mga gulo, at kung minsan, sa mga taong nagdudulot o naging sanhi ng iyong pagka-drain. Para tayo makareconnect,
Para saan ito? Para tayo makareconnect uli kay Lord. Sabi sa talata, ang usa ay labis na humahanga sa agos ng tubig at ang kanyang pagkauhaw. Lahat ay gagawin niya. Hahanapin niya ang sapa o batis para uminom. Ganon din dapat tayo sa Panginoon. We need to disconnect sa ingay para marinig ang boses ng ating Panginoon. Napansin ba natin yung usa? Hindi siya umiinom sa gitna ng traffic, kundi sa tahimik, malinis, at umaagos na tubig. Yon ang lugar na hinahanap niya. Ganyan din tayo mga kapatid. Ang dami nating ingay sa ngayon. May Facebook, may TikTok, may ML, may mga latest news about Vice President impeachment trial. Ang pagtaas muli ng presyo ng mga petrolyo, ang nalalapit na sona ng ating Pangulo, at ang nabinbing investigasyon sa flood control scandal at ang ating mga kaabalahan. Mga ingay na humahadlang para marinig natin ang boses ng Panginoon. Minsan, kailangan nating i-silent yung notification ng ating mga cellphone. Minsan, kailangan nating i-restrict ang content natin o tuluyang i-block sa ating mga phone. Paraan upang marinig natin ang boses ng Panginoon. Mga kapatid, hindi mahina ang tenga ng Panginoon at lalong hindi siya bingi. Tayo lang ang masyadong maingay kaya't di natin siya naririnig. Kanina, binanggit ko na kailangan nating mag-disconnect sa ingay. Ngayon naman kailangan nating mag-reconnect dahil nauuhaw ang ating kaluluwa sa presence ni Lord. Sa verse 1, sabi gayon din ang aking kaluluwa ay humahanga sa iyo. Let's be honest mga kapatid. Nakaranas na ba tayo ng matinding pagod? Anxious ba tayo? Feeling empty ba tayo? Kasi yung kaluluwa natin ay nauuhaw sa presence ni Lord. Pero minsan, maling lugar ang ating pinupuntahan para tayo ay uminom. Mga lugar katulad ng validation ng ibang tao. Pumupunta tayo sa relasyon, sa achievements, kaya pagkatapos, uhaw pa rin ang nafe-feel natin. Si Lord, ang living water, ayon sa Juan 4:14, siya lang ang makakasatisfy ng uhaw ng ating kaluluwa. Kaya mag-reconnect na tayo by means of prayer, worship, listening, and reading of His Word. We need to disconnect to reconnect. Ibig sabihin, weighing our priorities. Kailangan daw timbangin natin kung ano yung ating mga priorities. Sabi ko doon sa talata, binasa ko kanina sa verse 2, nauuhaw ang aking kaluluwa sa Diyos na buhay. Yung usa, kahit may kalaban o predator, kahit pagod na siya, hahanapin pa rin niya yung tubig. Kasi mamamatay siya
pag walang tubig. Dapat ganun din ang priority natin. Laging sa Panginoon umaasa. Hindi yung pag may time lang. Hindi mamaya na. Hindi 20% lang ang nakalaan para sa Panginoon. Dapat 80% ang inilalaan natin. No. Hindi 20% lang ang inilalaan natin sa Panginoon, habang 80% ay inilalaan natin sa ating mga business at sa ating mga trabaho. Disconnect. So dapat i-disconnect para ma-i-reconnect. Kung sino ang dapat na always first na priority natin. Sabi ko doon sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kailangan nating matiyak sa ating mga sarili at puso ang pagdidesisyon na, Lord, ikaw nga at ikaw lang ang aking kailangan. May mga iba pang paraan para tayo makareconnect sa ating Panginoon. Una, aminin natin ang ating pagkauhaw sa Panginoon. Sabihin natin kay Lord, Lord, tuyong-tuyo na ako. Kailangan na kita. Pangalawa, dapat tayong manumbalik sa pinanggagalingan ng tubig. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon at matatagpuan lamang natin ang bagay na ito sa ating mga pananalangin, sa mga salita o sa kanyang sa mga salita o sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa ating mga pagsamba na katulad ng ginagawa natin ngayon, at sa ating mga pakikipamuhay sa ating kapaligiran. Pangatlo, mapupuno at umaapaw o umaagos. Pag napuno tayo kay Lord, may aagos. Di ba? Pag nagsaling ka ng tubig sa baso at yan ay napuno na, aagos yan or aapaw. Pag napuno tayo kay Lord, siguradong may aagos o aapaw para sa pamilya natin. Ang kapaguran ay mapapalitan ng kaginhawahan. Sa akin ng aplikasyon, mga kapatid, ang uhaw ay hindi natin kaaway. Bagkos, isa iyang regalo para sa atin. Ipinaalala sa iyo na ang uhaw mo, ipinaalala sa iyo ng uhaw mo kung saan ang batis na papatid sa iyong pagkauhaw. Ang batis na ating pinag-uusapan ay hindi tao, hindi pera, hindi tagumpay. Ang batis ay si Lord. So, today, let's go from disconnected to reconnected. Mga kapatid, nasa na ba tayo ngayon? Nauuhaw ba tayo? May mga hadlang ba para di tayo makalapit sa ating Panginoon? Maaaring tao ang ating mga pagkagalit o yung ating mga pagkapagod o takot ang ating o maaari ding ang ating mga cellphone ang nagiging hadlang para tayo muling makareconnect sa ating Panginoon. Let's disconnect sa ingay ng mundo at hayaang mag-reconnect sa presensya ni Lord. Sabihin natin kay Lord, nauuhaw ako sa iyo.
Minsan, we need to disconnect. Hindi para mawala tayo, kundi para matagpuan at marinig natin ang boses ni Lord. Hindi para iwanan natin ang mundo, kundi para maalala natin kung sino ang may hawak ng mundo. Tulad ng usa, tumatakbo tayo sa presensya ni Lord. Yon ang tunay na tubig. Sa Kanya lang natin mararanasan ang tunay na pahinga at ang tunay na kasapatan sa ating pagkauhaw. Maraming salamat po at sana po'y maalala, maging gabay natin sa atin pamumuhay ang mensaheng aking ibinahagi sa gabing ito. Muli po, isang magandang gabi sa bawat isa. Awitin po natin ang paghahandog. Matanggap yaring handog ng pusong may loob. Pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Makakaupo na po ang bawat isa. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng prayer time. Sa group 1 po, ang inyo pong ipapanalangin ay ang local church anniversary. Malapit na po, kaya po sama po ninyo sa inyo pong grupo. Worship through music, dental, and medical mission. Yun po yung sa group 1. Sa group 2 po ay yung pong gawain po ng mga kabataan tuwing Friday na online. At yung pong men's Bible study, kababaihan IDJ. Yun po, yung mga gawain po natin, pati po sa mga bata ay sama po natin sa panalangin. Pati po yung mga Sunday school. No po. Sa group 3 po ay yung pong mga kapatiran po natin may mga sakit, may mga ginagamot, may mga maintenance, ay isama po natin sila sa panalangin. Yung ating pong bansa, yung ating pong kabuhayan, maging yung mga kapatiran po na naghahanap po ng trabaho at mga kapatiran po natin na mga nagsisipag-aral. Yun po yung ipapanalangin po natin. Bago po tayo pumunta sa ating mga grupo ay magbilang po muna tayo ng 1, 2, 3. Start po tayo kay Pastor. 1. 3 po kayo. Number 3 po kayo. 2 si Paul. 3 po kayo. 3 po kayo. 3. 3. Sige po, yun po. Nakaano naman po yung mga ipapanalangin po natin. Dito po yung 1, dito po yung 2, doon po yung 3.
sa dulo. Tapos po, kung meron po mga prayer requests, ay sa grupo na lang po. Yun po.
Sige po, kung tapos na po, tayo po ay muling umawit sa ating po mga programa. Ay awitin po natin yung Kung Masdan Ko. Kung masdan ko ang lahat ng nilikha ng kamay mo na lubhang dakila, kung tingnan ko may puspos na paghangang ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang awit ng puso sa iyo. Dakila ang pag-ibig mo, kung sa kulog ikaw ay nagsasaysay, o sa bulong ng hanging amihan, kung sa kidlat ang kislap ay mamasdan, at sa dagat bahaghari tanaw. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang awit ng puso sa iyo.
awit sa'yo. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aking Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Kung dumating kang nasa mga ulap, kukunin ang kasintahang tapat. At kung ako'y sa ligaya'y lalasap, Panginoon, kasiyahay ganap. Awit sa'yo, awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aking Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Awitin po natin ang doxologia. Luwalhatiin papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal ng tanang mga nilalang. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang masaganang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos Amang nasa langit, ang patuloy na pagiligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus, at ang kaaliwang dulot ng banal na Espiritu ay patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Awitpin po natin ang masaya ang araw ng Panginoon. Masaya ang araw ng Panginoon, masaganang pagpapalay mayroon. Tanggapin natin ngayon nang hindi maparaon sa landas na ating tila talunton. Ang buhay may galak, ang buhay may galak. Puso natin ibukas, ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas. Pagmasdan si Kristo sa pagkadipa, sa lahat ng tao'y nag-aanyaya. Tinig na may pagsinta, may patawad na badya, tayo'y magsilapit ngayon sa Kanya. Ang buhay may galak, ang buhay may galak. Puso natin ibukas, ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas. Maligayang tunay araw na ito, na ibinukod sa buong sanlinggo. Maghandog ng totoo ng biyaya'y mata mo upang lumigaya dito sa mundo. Ang buhay may galak, ang buhay may galak. Puso natin ibukas, ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas.
Magandang gabi po at purihin po natin ang Panginoon. Dito po tayo sa unahan. Picture po.